finally, we landed here sa Fukuoka Airport. No, oy. Nahanap pa din namin yung mga yatay stalls. Let's show here. We're back to Japan. What's up? It's me again, Roxami, and welcome to my video. Yesterday is another gala and today isasama namin kayo sa aming travel going to Fukuoka, Japan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang airport process from pre-departure, immigration, and arrival sa Fukuoka. For the pre-departure, pagkadating namin sa NAIA Terminal 3 ay nagbayad muna kami ng travel tax which is around 1,620 pesos. After namin magbayad, chinek muna namin ang aming flight and kung saan ang aming check-in counter. And alam nyo ba na check-in counter will open 4 hours before your flight time. And since open na ang aming check-in counter, eto pipila na kami for bag drop. Usually ay nakapag-online check-in na kami. Pero if kayo hindi pa, merong mga machine na pwede nyong gamitin around the check-in counter. For the check-in, eto lang naman yung hinanap nila. Ang valid passport, valid visa, resibo ng inyong travel tax, and yung boarding pass. So, hey guys, we're done checking in and now pupunta na tayo ng immigration. So, medyo madami yung tao guys and take note sa mga requirements na dapat ihanda nyo pag pupunta kayo ng immigration. So, tara, let's go! If you're going inside immigration, do not forget to ready your e-departure QR code. Yes guys, we are finally inside sa boarding guys. And yes, sobrang dali lang ng immigration process namin kanila. Like, nasa halos 15 minutes lang yung aming process from immigration, tapos yung sa screening. And yes, we are finally here. So, sobrang dali lang namin pumila sa immigration. Grabe, as in, mabilis lang talaga guys. And yung hinanap sa akin ay yung passport at boarding pass lang. And tinanong ng immigration officer kung kailan yung balik namin and saan ako nagtatrabaho. Ang hinihanda ko ay yung passport, e-travel, QR code, and then yung aming accommodation, round trip, airfare ticket, and yun lang. Pero hindi naman siya hinanap guys. Pero just to make sure, nag-ready na din ako just in case hanapin, at least may maipakita akong mga documents. Now, for the Japan naman, ano ba yung requirements ng Japan? So guys, sobrang dali na lang. Actually, halos wala na guys. Pero on our part, nag-fill up pa din ako sa Visit Japan web ng aming travel para makakuha ko ng QR code. So, if may account na kayo ng Visit Japan web, mas mainam na mag-fill out na kayo doon, guys. If wala pa, pwede din kayo yung mag-register. However, pwede din naman na doon na kayo mismo mag-fill out ng inyong immigration form. Based on our experience sa mga previous travel namin sa Japan, mas mabilis if may QR code ka na kasi scan na lang nila pagdating mo doon. And alam niyo ba, yung QR code ngayon ay isa na lang. Bale, pinag-isa na nila yung immigration QR code at saka yung customs declaration na QR code. So, basically, one QR code na lang ang kailangan mong i-generate sa Visit Japan web. At yun na lang yung ipapakita nyo sa immigration as a custom. Oh, boarding time. It's around 1:22 p.m. in the afternoon. Let's go! Higit 3.5 hours lang ang biyahe from Manila going to Fukuoka, Japan. And eto, since accidentally nabuko yung meal sa aming ticket, ini-enjoy na lang namin ang pagkain while nasa flight. Welcome to Fukuoka International Airport in Fukuoka, Japan. We just landed here sa Fukuoka. Yes, finally we landed here sa Fukuoka Airport. And let's go to the immigration, guys. So excited! Tignan ko, oy. Ang lamig. Let's go. So, eto guys, naglalakad na kami going to the immigration. So, let's see kung ano yung gagawin namin here. Any update ko kayo later. Finally, it's official. We are here at Fukuoka, Japan. And since arrival guys, marami tayong agenda, which is number 1, i-claim natin ang ating Wi-Fi na nabook sa Klook. Yes, sobrang dali lang hanapin ng global Wi-Fi sa Fukuoka Airport. Upon pick up, need mo lang i-present ang inyong passport and voucher, and after that,
ibibigay na nila ang device. Sulit ba ang mag-rent ng pocket wifi? Well, for me, yes. Dahil last trip namin sa Nagoya, nag-rent din kami ng pocket wifi. And for the connection, sobrang lakas and sobrang sulit. Saktong-sakto lang sa aming dalawa ni Habi. Papaset up ko muna to sa aking husband while mag-withdraw ako ng pera. Let's go! Number 2 agenda is mag-withdraw ng pera. So by the way, dyan pala kami lumabas kanina and nasa my left side lang yung global wifi. If mag-withdraw ka ng pera, don't worry kasi madali lang ding hanapin, which is nasa right side and nasa baba lang siya ng escalator. And if plan mo mag-withdraw ng pera, do not forget na ipa-travel advisory ang inyong card para magamit siya sa arrival mo sa Japan. So na guys, mag-withdraw na tayo and yung gamit ko ay... Ang withdraw ko pala ay 50,000 yen. Good for 2 na yan guys sa amin ng husband. And yung conversion niya ay nasa around 19,300 pesos. Guys, also take note na sa arrival natin, nasa international arrival hall tayo. And if plano mong sumakay ng subway, you need to transfer to domestic terminal. And don't worry kasi may free shuttle bus sila from domestic to international and vice versa. Number 3 agenda ay to transfer from international to domestic and then from domestic sasakay na tayo ng subway station. So ito na guys, lalabas na kami ng arrival hall. So need namin sumakay ng shuttle bus going to another terminal. So let's go. So, sa arrival hall guys, pa left side siya. Ayan na yung shuttle bus. Yan, shuttle bus to domestic. Let's go. Lalamig. Tignan mo sa... Ito, nakalabas na kami guys. Parang may kinoconstruct dito. So, ito yung nadadaanan namin. Yan. Hindi, so may kinoconstruct pala dito. Kaya nakaganyan siya. So, dito tayo sa may international arrival hall. And now we are going to domestic airport. Lamig. Ay, ayan na yung bus. Eto, finally, nasa loob na din kami ng bus. Again, walang bayad to siya guys. Libre lang ang pasakay nila ng bus from international going to domestic terminal. And alam nyo ba guys, sobrang lamig talaga nang dumating kami sa Fukuoka. And tingnan nyo yung bus nila guys, sobrang laki. As in like na-amaze talaga ako. Para siya tuloy train or subway. Alam nyo ba, nasa 10 minutes din yung biyahe from international going to domestic terminal. We are finally here. Let's go. Baba nyo ng bus, sundan nyo lang yung mga kasamahan nyo guys kasi isang destination lang kayo. And by the way, this is the bus na sobrang laki, like as in, ang laki talaga niya guys. And eto, palakad na kami going to subway. By the way, if didiretso nyo yan guys, yan na yung domestic airport terminal ng Fukuoka. Pero syempre, di tayo dyan pupunta, dito tayo sa may subway line. Yes, this is the Fukuoka-ku airport line. And sobrang convenient na guys, connected siya sa domestic terminal and alam nyo ba, ang lapit lang ng airport nila sa city proper. Ito naisipan kong magpa-load muna ng aming IC card para may pamasahe na kami sa subway. So guys, pagbaba namin, andyan na yung subway station, Fukuoka Airport Subway Station. So, ayan, sasakay na tayo ng train, Bardagula na sa train guys, but before anything else, nagpa-load kami. Yan. So, this card ay Coca card, guys. Ito yung card na ginagamit namin nung last Osaka and then nag-Nagoya kami. And then, again now, sa pagbalik namin, itong card pa din yung ginagamit namin. Niloadan lang namin yun kasi wala nang laman siya. So, tapos na akong magpa-load. Yan. And eto, papasok na tayo ng subway station. Let's go. So, guys, we are inside subway na. Going to our train. Ayan, let's go. Punta pala tayo sa may Hakata. So, dito tayo sasakay sa platform 2. Nyo, sobrang dali lang ng train station nila guys, diba? And eto ako, inaaral ko talaga kung saan kami bababa, which is sa may Hakata. And then from Hakata, ta-transfer kami ng Green Line and bababa kami sa Kushida Line. So, yung location ng aming hotel ay located siya sa may Gion Machi. Ayan. So, one station pa siya away sa Hakata. So, most traveler, they stayed at Hakata. Kasi,
isang line lang siya sa airport. However, napili ko yung may Gion Machi kasi malapit siya sa mga attractions. Malapit din siya sa mga yatay stalls, diba? Yun nga lang, to transfer kami guys. So, let's go. Ganda dito guys, sobrang lapit lang ng airport nila. Like, from here going to our hotel, it's 17 minutes lang, diba? And the train finally here. So, let's go. Nakuma line. And that's my husband with our baggage. Pila bayad? 260 ba? So we finally arrived here sa my Kushida Shrine. Dami ba yung gamit ng phone na lang kasi nalubat yung aking pocket na camera. So let's go kasi from here daw sa Kushida Shrine Station, 70 meters away lang yung hotel namin. Diba? Sobrang lapit. So hinahanap na namin yung exit. Then after that, hanapin na natin yung ating hotel, which is yung pangalan ay Half the Life Fukuoka. So we finally found our hotel. Yung pangalan niya is Half Fukuoka the Life. Ayan. So let's go inside. Check in. English. Passport. Room tour. This is our bed. Ayan. Merong sleepers. Tapos TV. And then, bintana. Meron din silang here. Ayan. So, malit lang siya, guys. This is our luggage. Yan. Tapos, yung toilet nila is here. Wala silang bathtub. Ayan. Pero, okay na din. Yan. Kompleto na din. Meron ng ayan, sabon and all. Tapos sink. And the toilet. Nakakahaga yung journey, guys. So, we finally arrived sa aming hotel. Naka-check-in na kami. Eto, nagpapahinga na lang saglit. Kasi kakain tayo ng dinner sa labas. So, by the way, yung name ng aming hotel ay Half the Life Fukuoka. Malapit siya sa Kushida Shrine Station. Sobrang lapit niya, like 2 minutes away. Andyan na siya, guys. Very convenient. For the price, napakamura niya for 16,000 yen. Ilalagay ko yung conversion niya dito. Yan yung nabayaran namin. 16,000 yen for 2 nights. 2 nights ba? 4, 5. Yeah. 2 nights kasi mag-check out kami here sa February 6. Ayan. So, 2 nights kami here. So, okay naman yung price for the place. Sobrang lapit lang niya sa mga attractions like Kushida Shrine. And dito daw banda yung yatay stalls. Yan yung sikat dito sa Fukuoka, guys. Yung mga yatay stalls. Kasi dyan, masarap mag-food trip daw. So, yan yung itatry natin tonight. Since late silang nag-close. So, kayang-kaya pa natin. Kayang-kaya pa sa schedule. Since 7:30 Pinas time. 8:30 yung time dito ngayon sa Japan. So, mag-charge muna ako ng cam and then magre-relax before tayo lumabas at kumain. So, see you guys later. Update ko kayo. Ito na guys, nakalabas na kami ng aming hotel and we will be eating our dinner na. So yes, 9 PM na here and tonight we are going to yatay stalls. So, yung yatay stalls guys ay food stall siya. So, marami siyang mga food stalls here. Yan yung pupuntahan natin kasi masarap daw mag-food trip dito sa Fukuoka. Yan talaga yung number 1 na sinasabi ng mga taong nakakapunta dito. Yung food talaga here ay must try and magwawantong sawa kang mag-food trip here. So, papakita ko lang yung aming neighborhood. This is our neighborhood. Ayan. Ayan. Oo. Ay, yung mga food stalls nila. Parang ang hirap kumain ngayon dito. Malamig. Oo, tsaka marami yung tao.
Hello, miss ramen. So since ang daming tao doon, change of plans kami. Na-transfer na lang kami sa mga restaurant. Sobrang punuan. And ang haba ng pila ng mga stalls, guys. Sobrang bango po naman dito. And sobrang ganda and relaxing ng view here. Grabe. Next time na lang natin dito try yan. Siguro bukas na try natin yan, guys. Tsaka hindi kami prepared sa ganitong lamig. Hindi kami nagbihis. From Pinas pa tong suot namin. Kaya medyo mahirap kumain sa labas. So, doon na lang tayo sa indoor na kainan, which is maghahanap pa kami. So, dito pala kami kakain ngayon, guys. Ayan nga yung husband ko pumipila. Tsaka tapos na kaming magbayad doon sa loob. Ito yung pagkain nila. So, ramen yung in-order ko. Tsaka, eto, yan yung gyoza nila. Medyo puno pa kasi sa loob. Kaya, dito muna kami sa labas nag-aantay hanggang may vacant na seat na. So, 10 minutes yung sabi nila. So, ganito talaga dito sa Japan, guys. Since mostly maliliit yung mga restaurant nila. Tsaka, ang daming kumakain. Oh, kami na. Papasok na tayo. Salamat sa inyo. So, we are inside na. Inaantay lang namin yung aming order. Ayan. Ito yung in-order namin. Hakata ramen. Tsaka yung kulang na lang dito ay yung gyoza. Dito kami nakaupo. Tapos nasa harap lang namin yung mga nagluluto, guys. Ayan. Kakain na tayo. So, dumating na yung aming order na gyoza, guys. Kaso lang, ubos na. Ubos na. Yan po, grabe. Solve na solve ang aming dinner. Sobrang sarap ng dinner namin. This is it. We're back to Japan. And ito, nakakain na din ulit ng ramen. So, dito kami ngayon sa my Family Mart. Malapit sa aming hotel, guys. Bibili kami ng maiinom na mainit. Kasi sobrang lamig talaga sa labas. Tapos hindi kami prepared. So, uwi na lang kami, guys. Magkasakit pa kami. Ayan. So, mainit to. Hot. Ano yan ko? Hot portion nila. Ay, ayan. Sa'yo mo, ha? Hindi. Kani ako, wow. So, since wala kaming free breakfast, bibili na din ako ng pang breakfast tomorrow. Our favorite breakfast. Ano yun? Croissant. Ham and cheese. Eto, pauwi na kami, guys. Pauwi na talaga kami. And magpapahinga ng mas maaga kasi tomorrow is another day for an adventure. And we arrive here sa aming hotel. Sobrang lapit lang ng Family Mart here. So, yan, guys. Ayan, update. So, we are here sa aming hotel. And as you can see, nakapag-freshen up na din ako. Yan. So guys, kanina sa immigration tsaka sa customs nung arrival natin, hindi ko na ipakita sa inyo kung ano yung process kasi bawal kasing mag-video sa loob ng immigration, and then bawal din sa may baggage claim, and even sa customs bawal din. Kaya yung nakita yung video kanina ay yung arrival na or paglabas na namin sa arrival hall. So alam nyo ba, guys, kanina paglapag namin sa Fukuoka Airport and then pag-deplane, konting lakad lang, as in konting lakad lang, ang lapit lang talaga, ay makakarating ka na sa health quarantine. Sa health quarantine, guys, i-check yung temperature mo. After that, diretso ka na sa immigration, as in ang lapit lang. So immigration naman, may mag-a-assist sa inyo at magtatanong kung meron ba kayong QR code. In our case, meron na kaming QR code na nakuha sa Visit Japan web, kaya diretso na kami sa may immigration officer. Sa immigration officer, hiningi lang yung passport, and then yung QR code, tapos picture, and then fingerprint, and then yun na, tapos na. Tapos paglabas mo ng immigration, konting lakad lang at baba sa escalator ay makakarating ka na sa baggage claim. Ayan. And after namin nakuha ang aming mga baggage, guys, alam nyo ba merong mga sniffing dog doon na chine-check yung mga bagahe. Ayan. And also merong mga taong nag-a-assist at nagtatanong kung meron ba tayong dalang pinagbabawal na mga agricultural
product like meats, ayan, bawal yung mga fruits and mga plants. And alam nyo ba, kanina may nagtatanong if may dala ba kayong chicharon. Alam na Pinoy tayo. So, chicharon bawal din. And meron naman silang picture na pinapakita kung ano ba yung bawal. Na kami sa customs and then may mag-a-assist na naman dun. And magtatanong kung meron na bang QR code. And kung ano yung pinakita namin sa immigration na code, yun na din yung pinakita namin sa customs. Kasi as of now, naka-unified na yung QR code nila. Isang QR code na lang ang immigration at saka yung custom. And after nya, nakalabas na kami sa arrival hall ng Fukuoka. And like, hindi umabot ng 1 hour yung process namin sa immigration, customs, and all. Sobrang bilis lang. Since late na guys, matutulog na kami and update namin kayo tomorrow kung ano ba yung adventures and mga places na pupuntahan natin. Damn. Yeah.